Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala yung magiging guro sa araw na ito. I am Teacher Grace. Welcome sa Araling Panlipunan 4. Alam mo ba kung ano ang bansa? Ang bansa ay isang komunidad o lipon ng mga komunidad ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na teritoryo at mayroong iisang kultura, wika, kasaysayan, lahi, at pamahalaan. Ang Pilipinas ay isang bansa dahil pinagbubukod nito ang mga Pilipino sa isang kultura, wika, kasaysayan, lahi, at pamahalaan. Naninirahan ang mga Pilipino sa iisang teritoryo. Ang mga katangian ng isang bansa. Una ay ang isang bansa ay may iisang kultura. Malaking sangkap sa pagiging isang bansa ang pagkakaroon ng iisang kultura. Ang kultura ay nahuhubog ng maraming bagay. Ang heograpiya, gawi, tradisyon, at mga paniniwala ay ilan lamang sa mga sangkap ng kultura. Kung ating susuriin, makikita natin na ang mga Pilipino ay mga iisang gawi at kasaysayan. Bagamat pinaghihiwa-hiwalay ng heograpiya ang mga Pilipino, nananatili pa rin ang isang diwang makabansa. Alam niyo ba na mahilig rin ang mga Pilipino sa kasiyahan o mga pagdiriwang? Sa bawat rehiyon ng Pilipinas, mayroon din mga ipinagdiriwang na mga piyesta. Mayroong mga piyesta tulad ng Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon. Ito ay pasasalamat rin sa kanilang patron na si San Isidro Labrador dahil sa masaganang ani. Ipinagdiriwang din ang kapistahan ng mga santong patron tulad ng Sinulog sa Cebu at ati-atihan sa Aklan tuwing Enero para sa Santo Niño. Sumunod ay, ang isang bansa ay may iisang kasaysayan. Nabubuklod din ang isang kasaysayan ang mga Pilipino, simula sa kanilang mga ninunong prekolonyal na Pilipino. Laganap ang mga pamayanang datos sa Pilipinas noon. Nahahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang prekolonyal na panahon, panahon ng pananakop, at ang panahon ng kalayaan. Ang kasaysayang nabuo sa panahon ng pananakop ay uminog sa pamumuhay at pakikisalamuhan ng mga Pilipino sa mga dayuhang Espanyol, Amerikano at Hapones. Dahil sa mga dayuhang ito, ang dating payak na kultura ng mga prekolonyal na Pilipino ay unti-unting nagbago. Niyakap ng mga Pilipino ang mga asal, pag-uugali at gawi ng mga dayuhan. Naging napakalakas ng impluwensya ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Ang isang bansa ay may iisang wika. May sariling wika ang bawat bansa. Ang wika ay sumasailalim sa pagkakakilanlan ng isang lahi. Sumakatuwid, nararapat lamang na pag-uulat ito ng natatanging pagpapahalaga. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay nagdaan sa mahabang pag-aaral bago ito na isabatas at tinanggap ng sambayanan. Sa pamagitan ni Pangulong Manuel Luis Quezon, pinagtibay ng konstitusyon ng 1935 ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha sa surian ng wikang pambansa, na siya namang gumawa ng pag-aaral sa mga wika ng bansa. Si Jaime C. de Vera ang naging unang tagapangulo ng surian. Lahi. Dahil pangkat ng mga tao na may isang pinagmulan o pamana. At ang panghuli ay ang pamahalaan. Sila ang nangangasiwa at humahawak ng kapangyarihang pampolitika para sa kasapi, mamamayan, katutubo ng isang komunidad, lipunan at estado. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Mag-iingat po ang lahat.